Si Senador Ping Lacson talagang lininaw niya, hindi niya aatrasan talaga si si Cayetano. Ayan tingnan niyo yung nasa kanan. Cayetano asked for it, I'll give it to him. I will pursue this case. I will pursue this to its logical conclusion. Yun, mga kabunyog kumbaga, tatapusin niya raw talaga ito. Wala na raw itong atrasan. Ang humingi naman daw kasi nito, na gawin niya ito, ay si Cayetano mismo inano daw question ang kanyang integrity. Kaya sabi niya, yung integridad niya, yan yung kanyang first and last line of defense. Nung ito daw ang question ni Cayetano, nagano siya, krinos niya ang line. So hindi na siya papayag. Ngayon, pag-resume daw ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, papaimbestigahan niya na ang mga flood control ng Taguig. Yun, mga kabunyog, mga kababayan papaimbestigahan na ang mga flood control projects ng Taguig. Sabi ni Senador Ping Lacson. At ngayon sabi dun sa Facebook ni Ping Lacson, Taguig Gosintra project update. We have documented that at least 2 case studies so far. Too many 100M slope protection and drainage project totaling 2.085B out of the 66 6 billion 798 insertion under the 2025 GAHA. There's no turning back. July 22, 2026, 10:24 a.m. Close parenthesis. Cayetano asked for it. I'll give it to him. I will pursue this to its logical conclusion. I will not invent or fabricate evidence, but because of this attack on my integrity, I will exert extra effort to find those pieces of evidence, documentary or testimonial. Senator Ping Lacson, saying his team has identified at least 2 suspect ghost infrastructure project in Taguig City, July 22, 2026. Ayun, talagang nagalit na si Senator Ping sa ginagawa nito si Cayetano. Kaya naalala nyo ba si Ping Lacson, kinalaban ni Marcoleta? Siya din ang naghatid. Talagang, alam niyo itong si Senator Ping, hindi mo siya mabubutasan sa ganyan Senador, di siya tumatanggap ng mga pidap-pidap yan Kahit yung pork ng araw, sabi niya, korupsyon yan Kaya wala silang may bubutas pagdating dyan sa kanya. Kaya yan, ibibigay niya kay Cayetano ang gusto ni Cayetano. Naalala nyo nung mga ilang araw, yung kapatid ni Cayetano, yung general manager ng TV4, bago mapunto ni Pangulong Bongbong, na sinabi niya, sabi niya, pag maglingkod ka sa bayan. Ang bayan ang paglilingkuran mo. Huwag mong paglingkuran ng isa lang. Tinutukoy ni Cayetano, general manager, patungkol sa kanyang kapatid na si Cayetano ni Senador na ito kasi Senador na kapatid niya, tsaka yung isa pa, Pia, ang pinaglilingkuran nila yung mga Dutertes. Pero nagpapasweldo sa kanila taong bayan. Kaya kontrabida dyan, kontra siya sa ginagawa ni Cayetano, yung kanyang kapatid na general manager ng TV4. Yan. Ewan ko, meron pang mga nakalagay, willing daw siya to mistake laban sa project ni
Cayetano sa Taguig. Ewan ko lang kung totoo yun. Sige, tuloy natin si Bunyog. Paimbestigahan na ang mga flood control projects ng Taguig. Sabi ni ah, sabi ni Senador Ping Lacson. At ngayon sabi ni Senador Ping Lacson, ngayon pa lang mayroon na silang nakitang mga ghost projects sa Taguig. We have documented at least 2 case studies so far. Too many 100 million pesos slope protection and drainage projects totaling 2.085 billion pesos. Oh. Ang style pala doon sa Taguig mga kabunyog, ang mga proyekto nila Cayetano, mga slope protection and drainage projects. Bawat drainage project, bawat slope protection project sa Taguig, 100 million pesos ang halaga. Ang total daw na na-compute na niya, sabi ni Senador Ping Lacson, 2,085 billion pesos. Doon lang yan sa mga slope protection and drainage projects. Ay ang total daw na binigay kay Cayetano na insertion na pork barrel noong 2025, General Appropriations Act, 6.79 billion pesos. Yan. Ito na. Mga kabunyog, talagang may mga numero. May mga numero ang mga sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kaya patay na dito si Cayetano. Patay na dito si Cayetano. Sa ngayon pa lang daw, mayroon na silang nadodocument na 2 ghost project. Malaki to. 2 ghost projects. Siyempre, aside sa ghost projects, mayroon pa yung mga substandard na project. Kaya, ang total daw pala na insertions pork barrel ni Cayetano noong 2025 GAA ay 6.79 billion. Sa 6.79 billion, napakaraming mga projects sa Taguig, mga slope protection at drainage projects. Bawat project, 100 million ang halaga. Wow. Yan ang problema kay Cayetano. Dapat sana, kung nagmamayabang siya, na anti-corruption siya, dapat walang mauungkat sa kanya. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, yan naman ang maipagmamalaki ni Senador Ping Lacson. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, siya, matagal niya nang nilalabanan ang korupsyon sa budget. Kaya nga daw hindi siya tumatanggap ng pork barrel eh. Hindi siya tumatanggap ng pork barrel. Para sa kanya, totally, no yan sa kanya. Kaya, kay Senador Ping Lacson, pag lumaban siya sa korupsyon, sa budget, kaya niyang harapin. Kasi wala naman siyang mga budget insertion, sabi niya. O ito yung pagkakaiba kay Cayetano. Si Cayetano, lumalaban siya kunwari sa korupsyon, pero siya mismo, marami ring mga insertions. At ito na yon, 6.79 billion pesos ang insertions ni Cayetano. Noong 2025 lang yan Noong 2025 lang yan. Ngayon, isa-isa nang pinapaimbestigahan ni Senador Ping Lacson. Ngayon, tinanong si Senador Ping Lacson, halimbawa kung pakiusapan kayo na ipatigil yan, ihinto yung investigasyon, gagawin niyo po ba? Sabi niya, wala na itong atrasan, sabi niya. Tingnan niyo sabi niya. Hiningi daw ito ni Cayetano, ibibigay niya. I will pursue this to its logical conclusion. Wala nang atrasan. Walang atrasan. Aatrasan ang pag-imbestiga kay Cayetano. Kaya, na ito mga kapunyog, hiwalay pa ito sa gagawing investigasyon ng NBI. Kasi yung sa NBI, yung Southeast Asian Games yun eh. Itong kay Cayetano, itong kay Lacson na iimbestigahan, flood control ito. Ang sabi ni Senador Ping Lacson, sa totoo lang, sa hawak nilang ebidensya sa ngayon, pwede nang dalhin direkta sa ombudsman eh. Kasi kung sa ombudsman dadalhin yung mga ebidensya, kaagad-agad makakapagsagawa ng preliminary investigation. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, hindi. Hayaan nating makita ng publiko kung ano ang mga proyekto ni Cayetano na ghost projects at substandard. Hayaan nating makita yan. Mayroon siyang ipipresent daw na mga testigo, yung bagman mismo di umano,
ni Cayetano, ipipresent yun. Kailan yun? Pag-resume ng mga Blue Ribbon Committee hearings after ng SONA. Ang SONA kasi, yung State of the Nation Address, ay sa July 27. So after ng July 27, magre-resume na ng session ang Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. At yan kaagad ang una. O yun, patay. Ha? Ito na. Kanina, kung mapapansin nyo, si Cayetano, nag-ano na, di ba? Ang mabait na kay Matibag eh. Tinawag ni si Matibag na schoolmate eh. Ha? Di ba? Kabunyog Yuli Abirin. Kanina, no, Bin Lamila. Everbill na na. Ang tawag kay Matibag, class, ano na eh, schoolmate eh. Schoolmate. Tapos nakangiti na si Cayetano, parang inaariglo si, ano eh, si Matibag. Kasi mula July 24, yun, 24 ng July, iimbestigahan na rin ang Southeast Asian Games. 4 na dating officials ng Facebook ang pinatawag. Yun, kaya ano na ito? Ha? Ito naman kay Lacson, tungkol naman ito sa flood control. Yan, okay? Okay, mga kabunyog, mga kawayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. So, dalawa ang may imbestiga sa kay Cayetano. Yung isa, yung sa Taguig, si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. At yun naman sa NBI, yung 2019 SEA Game, yung Caldero. Bilyon din na pinag-uusapan doon. Kaya magkataon nito, yung kulungan doon sa Quezon City na kung saan nakakulong si Marcoleta, si Jinggoy, at saka si dating Senador Bong Revilla, at saka yung mga opisyal ng DPWH na nagbulsa rin ng pera, eh, malamang si Cayetano, magkita-kita sila doon kung sakali. Alam nyo, yung corruption na yan, natatandaan nyo ba si dating Pangulong Duterte? Binanggit niya yung corruption sa DPWH. Corrupt, sabi niya. Pero, tanong, meron ba siya napakulong? Wala. Alam niya palang corrupt ang DPWH. Hindi niya pinaimbestiga. Ngayon, parang lumilitaw yung SEA Game yata. Sa panahon ni Duterte yung SEA Game, parang nakinabang din yata siya. Parang yung nakaraan ng mga nagbablog, narinig ko yan. Hindi rin ako sigurado, pero mukhang baka bakit wala siya napakulong. Kaya malamang-lamang yung kulungan sa Payatas, Quezon City, malamang yan. Naalala niyo ba si Marcoleta na kinalaban si Lacson din? Di ba nagkainitan sila? Di ba? Una, may hawak ng Blue Ribbon, si Marcoleta. At ang SP President, si Cayetano. Pero nahagaw ni Tito Soto, ang naging Blue Ribbon, si Ping Lacson. Doon sila nagbanatan ni Marcoleta. Na pinipilit ni Marcoleta, yung mag-asawang Diskaya, maging state witness sila. Pero hindi pumayag ang gobyerno, Department of Justice. Doon sila nagkabanggahan din ng Department of Justice ni Marcoleta. E ngayon nasa si Marcoleta. Nakakulong. Gumawa siyang drama bago siya natikman ng kulungan. Hindi naman pala siya miyembro ng PNP or kamag-anak ng PNP. Mga pulis pala. Sukat ba naman doon ni Kinumpay? Ang daming sakit, halos araw-araw, meron siyang sakit.
Pero nagsusumbong na yung taong bayan, nagreklamo na yung taong bayan. Pinuna ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Pinuna na yung PNP General Hospital. So, napilitan silang sumunod sa Sandigan Bayan na ipa-examine doon sa PGH. Yeah. Sabi pa nga ng PNP General Hospital, kung sakali makukulong daw si Marcoleta, huwag isama sa mga PDL. Napakasarap ang buhay nila. So, sinabi ng Philippine General Hospital o PGH, meron man siyang sakit pero hindi man kailangan na makompine. Alam niyo ba, talagang dramatista itong si Marcoleta para sa best actor. Nung papunta siya sa PGH, naka-wheelchair, bulletproof, meron pa siyang tagatulak, meron pa siyang bodyguard. Hindi siya gumagalaw, binubuhat nilang gano'n sa talaga naman. Kaya nung ibalik nila sa Sandigan Bayan, after sa PGH, nalaman nila resulta, at tatawa. Nang binasaan siya sa Sandigan Bayan na dalhin doon sa Payatas, sa Quezon City, kung sa kinalalagyan ni Jingoy, yung kanyang kaibigan, na sinabihan niya, "O Jingoy, safe ka na." Na sinabihan niya safe, napadali yung kanyang yung kaso ni Jingoy. Kaya, so, alam niyo, ang gobyerno ni Pangulong Bobong, batas ang gusto niya. Batas. Maganda naman yan eh. Basta wala kayong masabi, batas eh. So, ang masakit dito kay Marcoleta, yung nag-donate ng pera, 75 million. Pero pati sila nakasuhan ng plunder. Pati ang maingay doon, si Mike Di Peso, 35 million yata yung kanya party. Okay? Daming pera ni Mike. Ang masakit niya, yung mga susunod pa siyang mga kaso. Yung kanyang bardo sa pinasara sa Pasig. Kaya nalaman na merong anomalya yon, yung bar na yon. At yung man, pinapadlock na ni Mayor Bico. Kaya, ewan ko kung si Baligot, wala ng balita, magbuhat ng lumabas yung warrant of arrest eh. Yan. So, kinakalaban nila si Lacson. Alam nyo, veteranong investigador yan sa PNP at sanay yan. Kahit na abogado ka lang. Pero pagdating sa investigasyon, wala ka, abogado ka eh. Pero si Ping Lacson, hindi abogado yan. Pero sa investigasyon, matinik yan. Kaya, si Marcoleta, nasa si Marcoleta ngayon, di nakakulong na. O ngayon, si Cayetano naman ang lumalabas sa kanya. Sige, sabi ni Cayetano, ay ni Piglasan, ibibigay ko yung gusto niya. Hindi ko atrasan ito. Yan, malamang-lamang, dalawang kaso yan, NBI at saka sa Blue Ribbon Committee na pinangangasiwaan naman ni sino ba sa Blue Ribbon Committee ngayon? Si Senador si Rapi Tulfo. Yan. Sigot na si
si Cayetano dyan. Magaling mag-imbestiga yan sila. Kaya hindi mo naman makasuhan, hindi naman sila tumatanggap ng pondo sa PIDAP o ano man, no? Pork barrel o ano man. Kaya wala kang masisilip sa kanya. So, yung katotohanan, yan gusto ko mabulgarya laban sa masama. Bakit? Unang-una, taxpayer po ako. Isa ako sa nagbayad sa gobyerno ng buwis. At ang buwis na yan ang pinasosweldo sa empleyado ng gobyerno. At isa ang Senado ang pinasosweldo ng mga taxpayer. Kaya gusto ko malaman kung ano yung totoo. Kaya masaya ako nanonood dyan, natututo ako sa mga batas. Ngayon, kung kampi ka sa kanila, ayaw mo na malaman ang katotohanan. Pero ako hindi. Bilang taxpayer, karapatan kong malaman yung totoo. At kung may sala, dapat managot. Kung wala, di wala. Ganun lang ako. Kaya wala akong political color dito. Hindi rin kayo pwedeng magalit sa akin. Wala naman akong pinapaligan. Hindi yung katotohanan. Kung yung kaibigan, yes, brother, Manny Bautista. God bless us all. Bye.